So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. For ye shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. Sabay-sabay. Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead the briar shall come up the myrtle tree. And it shall come toward the name, an everlasting sign, and shall not be cut off. Let's pray, Lord, na salamat sa mga salita, Panginoon, kayo pong paalam, Panginoon, manguna sa aming gabi ngayon, Panginoon, sa aming pag-aaral. Makita namin ang gusto yung ituro sa amin, Panginoon, yung lesson dito, Lord, yung salita. I pray, mahalin namin yung salita, mahalin namin kayo, gawain niyo, Lord, but especially, kahit pa hindi dapat mawaglit, Panginoon, yung salita sa aming buhay, sa panahon ng mga discouragement, Panginoon, na parang walang nangyayari, panalangin, Panginoon. Maintindihan namin na pinangako nyo yung salita, Panginoon, ay talagang ma-accomplish, mag-prosper, Panginoon. Manghawakan namin ito, Lord, dahil totoo naman. Ito rin namin kung paano ito mag-function, Panginoon. Therefore, hindi ka mag-give up, Panginoon. Ito yung salita nyo, Lord, ay mamahalin namin. Ito po yung aming kabisyaduhin, Panginoon, alamin, indihin, maturo. At panahon, Panginoon, ng panghihina, Panginoon, ito rin palakas sa amin. So, kayo pong turo sa amin ngayong gabi. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapo na po. Okay, review lang po natin last 4, no? So, last Isaiah 51. Ye that follow after righteousness, no? Seek the Lord's restoration. Parang ganun din to, ano, yung mga nanghihina, pangako sa kanila, hindi sila iwanan ng Panginoon, lalo na pag sila ay okay ba kayo? Follow after righteousness, hindi yan sinasabi lang, yung ginagawa din. Okay, so and then publish peace and salvation, God reigns, Isaiah 52. So about ano yan, obviously the gospel of peace, ipa na ating pangaral. And then yung Isaiah 53, of course, very famous na, malamig na, no? Esteemed, stricken, smitten, and afflicted. So very, huwag naman sa akin, but lamig na eh. Patay mo na. Medyo malamig na. Then last week, the heritage of the servants of the Lord. Napakaganda, yun yung pangako sa atin. Kasi naalala natin yun. Ngayon naman, ang topic natin, alam nyo na eh, sinabi ko na. Salita po ng Diyos. Ito po yung very famous, lagi kinokoto, kahit di kabisado. Minsan kabisaduhin natin to. So yan, pero basahin ko na lang muna bago natin pag-aralan ng isa-isa, no? Sabi diyan, for as the rain, kinukumpara yung salita ng Diyos kagaya ng ulan at ng snow. Ano pagkakapareho ng snow tsaka ulan? Galing sa taas, no? Pati ang tubig din yan. At napakadalas yung salita ng Diyos kinukumpara sa tubig. Ano ba yung tubig? Ano ba yung salita ng Diyos? Hindi na babalik ngayon. Yung sa water cycle, alam na natin yung bumabalik din doon, di ba? Pero meron din niya sa Bible, yung Ecclesiastes 1:7, tingnan ko kanina eh. So alam din ng Bible yung science na yun eh. Pero dito kasi karamihan, bata, hindi mo alam na bumabalik yan eh. So kaya sa perspective lang na mababaw, kasi sinasabi ito, yung ulan, hindi na bumabalik yun. Pero actually, hindi pala bumabalik yun na hindi niya magagawa yung dapat niyang gawin. So bumabalik din. Ulitin ko kagaya daw ng ulan or snow, na nasa langit, hindi na babalik yon. Pero anong ginagawa nun? Pagbaba niya, hindi nasasayang. Tutubigan niya, babasain niya, at of course, nourish yung
Sinabi naman dyan, more on halaman. Kasi pero yung halaman, yun ang mag-notice naman sa animals, saka sa atin, no? Sa tao. Okay? So, kinukumpara po yung salita ng Diyos. Kaya never tayo dapat tamarin, mawalang tiwala sa salita ng Diyos. Bakit ba, nakakall niya na. Basta, ilang oras ka na magsasalita dyan. Nagbasa na nga ako kanina eh. Diba? Tingin mo dito, puro Bible. Ganyan ba karami kailangan ating Bible? Amen. Hindi tayo lang, ha? Pinapamigay natin yan eh. Sa buhay natin, kailangan natin yan. So, katulad ng tubig, papatubo. Anong ginagawa niya? That gives seed to the sower. Obviously kasi yung seed, magkahalaman, tapos magkakaroon ng seed na naman, magkakasalaman. So, paikot yung buhay. And then, bread to the eater. So, hindi lang tayo nagtatanim. Yung tinanim natin, naanihin, then, ko-convert niya sa pagkain. Ibig sabihin, napakaganda pala nung madaming pakinabang yung tubig. Alam naman natin yan eh. Naranasan umisa na mawala ng tubig, di ba? Dito sa atin sa Maynila. Ilang araw lang mawala ng tubig, di ba? Napakahirap. Sabi dyan, gaya din ng tubig, ganun din naman, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. So pag lumabas siya, pag sinabi ng Diyos yan, anong mangyayari sa word? It shall not return to me void. So talaga mag-return din eh. Pero hindi nga void. Ibig sabihin void, walang kwenta. No? Anong sabihin ng hindi babalik sa ating walang kwenta or wala lang? But it shall accomplish that which I please. Amen. Gagawin ng salita ang gusto niya mangyari. And it shall prosper in the thing whereunto I sent it. So parallel yun, you know? Kaya niya sinugo yung salita. Mamaya may parallel kay Jesus na naman to, as usual. Kaya sabi dyan, yung salita pwede mong sinesend yan sa text, kung ano man yan, di ba? Or sinasabi mismo, pinapasa. Kasi ganun po yung salita eh. Kung nakikinig kayo ngayon, sana nakikinig talaga kayo. Pero alam ko nakikinig kayo eh. Kasi ito lang, huwag nag-pray itong mga to. Alam ko na natututo eh. Amen? Tuwan-tuwa na ako pag ganun. Lalo pa, dagdagan nyo pa. Amen? So yan ang topic natin ngayong gabi. Pero mas maganda pa rin yung introduction nito eh. Basta dyan tayo nakafocus. Kaya title natin ngayong gabi, The Word of God shall accomplish and prosper. Amen? Ano yung prosper? Yayaman. Hindi naman ibig sabihin. Yayabong. Ano pa rin yayaman? Or magagawa niya yung dapat niyang gawin yung sabihin nun eh. So, ganun din naman yung accomplish. So, hindi sayang yan. Kaya huwag kayong manghihinayang. Support niyo yung church na to. Diba? Soul winning kayo. Tinuturo niyo yung dapat niyo turo. Diba? May nakikita kayong mga kaibigan ko ganun din eh. May burden din ako dun. Mga nag-gamit ng Diyos din sa akin noong una. Kaso huminto na sila dun eh. Sabi ba naman isa, yan doktrina, hindi ko na masyadong ano yan eh. Naku, patayin na. Pastor yun ha. Hindi na masyadong kailangan yan. Isip ko lang, naku. Ano yun? Marami nagtuturo ng ganun. Akala nilang talino pa nila pag sinabi nila yun. Anyway. So yan, yung topic natin. Kaya wala matulog ha. So makikita ang ganda nito. Okay, kahit 13 verses lang to. So ho, ano yung ho? Kapag tinatawag kayo, no? Parang hoy. Ho, everyone that thirsteth. Yan. Hindi ko makakalimutan yung nabasa sa bagay. Mga Christian publication doon. Esyo nakalimutan kung sino philosopher daw yun. Si Plato ata yun siya. No? May kwento siya eh. Kwento ko na ba sa inyo? Meron siyang estudyante. Gusto mo maging matalino? Sinong gustong volunteer dito? Sinong volunteer? Hindi, huwag na. May ano ba kayo dyan? Manika? Wala. Manika. Walang manika dito eh. Anyway, sabi ng philosopher daw, gusto mong talino? Ito yung gusto kong gawin sa inyo eh. Gusto mo maging matalino? Opo, syempre, kaya nga ako nag-aaral eh. Hindi, gusto mo talaga? Opo, kaya nga, hindi. Gaano mo gusto? Parang ganun.
So, ang ginawa daw nung teacher, may tubig doon, nilubog. Anong gusto mo? Tumalino po, tumalino. Nilubog na naman gano'n. Medyo tinagalan niya. Ano gusto mo? Katalinohan po. Nilubog na naman gano'n. Medyo torture no? Hindi ko gagawin sa inyo. Anyway, medyo pa, isang minuto na. Ano gusto mo? Hangin po, hangin. Ayun, mga kwentong gano'n pero ang kwento daw doon, sabi niya, pag gusto mo na ng wisdom, kagaya ng gusto mo yung hangin ngayon, doon ka magkakaroon ng wisdom. Nakuha niya yun. Kaya hindi ko gagawin yun. Okay? Illustration lang yan. Kaya papasok kayo ganun ng school, hindi ganun yung teacher. Sa Bible din, alala niyo yung naman, sa Psalms, yung as the deer panted, as the deer, wow ba yun? Kanta kasi, as the deer. So, yun naman. So, kung gusto mo ng tubig, pag uhaw na uhaw ka, diba? Kaya sabi dito, kayong mga nauuhaw, sino kayo nauuhaw? Sino nauuhaw? Uhaw ka? Ako, nauuhaw ako eh. Obviously, hindi ito, kaya sa Proverbs, ganun din, di ba? Nananawagan ba? Parang ganun. Kasi, sinasabi mo lang yan, sa panahon nga daw natin, yung mga tao, kaya daw nagkatabaan, bad. Kasi sa panahon daw nila, yung mga hunter, yung mga tao doon, kakain lang yung pag may pagkain, tapos hahanapin pa nila. Hahabulin pa nila. Tayo, nasa oras, parang feeling natin, pag, alas 12 na, kailangan kumain. Diba? So, maganda sana, spiritual yun eh. Baliktarin natin, kasi health lang din sabi nila. Kaya hindi rin ako kumakain, kapalipas. Pero kasi sa edad ko, hindi ko na kailangan minsan every teng-neng-neng, kain na. Kasi si Mamiyan talagang nabusog ako eh. So yun, so nananawagan ng Diyos dito na, sinong nauuhaw? Obviously, hindi ito literal, no? Ito ay spiritual. Come ye to the waters. Napakadalas po niyan sa Bible. Hindi magkakali sa Isaiah, sa Joel, sa Ezekiel. Lagi yung huli nun, ang tutukoyin dun yung rivers of water na nag-flow from the throne of God. Kanta yan, di ba? Lalo sa Revelation. So, bakit nga? Kasi napaka-importante ng tubig. Pero ito, interesting sabi niya dito, he that hath no money. Sino walang pera dito? Lahat ng may pera, pero either konti. Pero sinasabi dito, boom, ayan, come ye, buy and eat. So, mayroong invitation sa mga nauuhaw na bumili kayo. Kaso hindi ng pera. Okay, so again talinhaga, yan kanina, water, ngayon naman, pagkain. And then wine and milk without money and without price. So medyo doon pa lang sana, nag-iisip na tayo, ano kaya gustong tukuyin ng Panginoon dito? Pinapabili tayo, pero hindi natin kailangan ng money, ibig sabihin nun. And then yung sinasabi kaninang without price, meron tayo sa English na may sabing priceless. Ano yung sabihin ng priceless? Walang presyo. Ano yung sabihin nun? Hindi rin libre yun. Priceless. Either hindi mo kayang bilhin, kasi nga walang price eh. So mahalaga itong sinasabi din, hindi walang kwenta to, kasi nga pinabibili tayo eh. Tapos may tanong pa siya ngayon dito, wherefore or why do you spend money for that which is not bread? So inaanyayahan tayo dito, tapos tatanungin, ba't ka bumibili ng pagkain na hindi naman pagkain, hindi naman bread? So applicable actually sa atin to, yung mga medyo may ibang pastor na talagang particular sa pagkain eh. Totoo din naman kasi pag bumili ka daw sa grocery store, ano yung mga gusto ng bata? Mga junk food, di ba? Kaya nga junk food ang tawag dyan eh. Tapos mayroon pang meme na
Nagtatawanan yung mga ano. Ay, kala nila pagkain yung pagkain nila eh. Parang gano'n. Kasi inano lang po nila yun eh. Parang shinay, pinalalasahan na pagkain. Pero actually hindi pagkain. Alam niyo ba yun? Eh, mamahal pa niyan. Nakarelate ako doon kasi nabasa ko nga yun. So, meron daw, ba't binibili nyo yan? Alam nyo, pag binibili nyo isang bagay, pinili mo yun eh. Diba, pag nasa grocery tayo, ano kaya dito? Napakarami naman. So, dapat daw, meron tayong particular na binibili na totoo. Diba kasi yung makakatulong, hindi peke. And your labor for that which is satisfied not. So again, hindi lang sa bumibili, nagtatrabaho daw para isang bagay na hindi naman nakaka-satisfy. Parang baliktad eh, no? Kaya ka nagtatrabaho para makakang pera, bibili mo, and then matutuwa ka sa binili mo. Pero sinasabi dito, yung binibili nyo naman, nagtatrabaho pa kayo, wala namang kwenta. Totoo po yan, actually. Ang dami mga entertainment ngayon na walang kwenta. Pagkain, relationship. So, alam niyo na, pupunta tayo sa salita ng Diyos dyan. Kaya sabi dito, hearken diligently unto me, makinig kayo. And eat ye that which is good, and let your soul delight itself in, ano yung fatness? Kasaganaan. Okay pala maging fat eh, no? Sabi po yung fat, kahit masabay po, ulit-ulit yung the fat. Hindi lang po ano yun. Ibig sabihin yung talagang kasaganaan nga. Ibig sabihin yung nakakabusog. Yan. Nakakabusog. Kasi po pag puro junk food, walang kwenta. Ba't gutom pa rin ako? Eh kasi parang hindi naman pagkain yung ano mo. Hinain mo. Magandang ano to, no? Magandang usapan, pagkain. Pero totoong pagkain. Alam niyo na agad yan, ha? Si Jesus, ano tawag niya? I am the bread of life. So, incline your ear and come unto me. Makinig. At pumunta sa akin, hear and your soul shall live. Ito na, alam mo na spiritual to. Kasi hindi na magkakainan dito eh. Kanina drink, ano pa talaga? Drink o ano, tubig o pagkain. Spiritual nga. Meron tayo dapat dinidesire ng mga bagay na lalo na galing sa Diyos. And by the way, sa panahon nga natin ngayon, may mga religion dyan na parang ganun din, walang kwenta. Feeling lang nila may religion na sila. Amen? Amen. Kaya huwag nyo isusuko yung pananampalataya natin dito. Amen. At ma-appreciate mo din yan kung ganun ka. Ngayon, hindi ka rin ganun, andito ka lang, kumpara mo sila, Catholic, kami, Iglesia, kami, Baptist. Parang isa lang tayo sa mga ganun. Hindi tayo ganun. Amen. Peke sila. Hindi natin dahil sinabi ko. Hindi ganun. Sino ang totoo? Intindihin nyo kung paano yun nangyari. Huwag kayo mag-agree lang sa akin. Okay? So, makinig daw at pumunta, lumapit sa Diyos, and then, hear and your soul shall live. Di ba ganun na ganun yung ating soul winning? Hindi ka maliligtas una kung di ka nakikinig. Di ba? Piloso pa ba? Kaya, mawiwin mo na sana, maliligtas na sana. Hindi maligtas eh, kasi hindi nakikinig. May ibang bagay pang nasa ano, gusto niya, pagalingan tayo. Di ba? Kahit tayo na, pag tayo soul winning din, makinig din kasi tayo sa kanila. Isang, pakinggan mo kung sinasabi niya, alam mo ang nasan siya, status niya. Dapat ganun. Ngayon, napapractice yan eh. Pero again, medyo applicable to sa unbeliever tsaka sa mga believer na. Pag believer ka na, ligtas ka na, pwede ka pang mag-advance, pwede ka pang mag-upgrade, pwede ka pang maging much better skilled at mas spiritual. Okay? Alamin nyo na lang kung saan applicable. Kasi alam naman natin ang pagkakaiba nun. Okay, ulitin ko. So kaya lahat makinig. So pag di ka pagligtas, parang maligtas ka. Pag ligtas ka na, yung live dyan, of course, yung life na gusto ng Diyos para sa'yo. Amen? Mahirap bang makinig? Mas madali sana, di ba? Kaysa ikaw yung nag-deliver. So, pero ba sa atin, nahihirapan. Kasi may sabi nga, may nakabara. Salamat nga si Daddy, nag-soul winning kami na Sabado. Sabi sa akin na may, naku, mukhang hirap na siya si Daddy dun.
Hindi pa ako tapos dito sa isa. Kaya mo lang siya. Pray lang ako sa ano ko. Maya-maya, umamo na. Amen. Ganun yan eh. Kaya makinig, lumapit, ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At sabi dyan, and I will make an everlasting covenant with you. So, napakaganda nito kasi po may nagtuturo nga ngayon. Lalo yung mga Zionist na yan. Madalas sabihin nila, yung mga Israel lang kinakausap dyan, para bang lahi-lahi lang, ganun. Ito, sinasabi dito, kaya nga, ba't pinapakong lahi na, anak na ni Abraham yan, anak na, ba't yung masasabihan ng ganito? Again, kung in relation sa kaligtasan. Obviously, walang taong automatic ligtas, hindi tayo Calvinist. At kalokohan yun. Dapat natin labanan yun. Kasi kalokohan nga yun. Kailangan ikaw mismo, makinig, siyempre, tumalima, no? Makinig, maintindihin, sinasabi ng soul winner, ng preacher. At, ito kasi yung covenant na to, parang matunog na salita to sa mga Hudyo. Oh, sa Hudyo yung binigay. And then, meron naman sa mga Kristiyano. Tama naman kasi to. Ano pa to? Old Testament pa to. Tinatawag nyo tong mga to. Bakit? Parang may if dito. Makinig kayo, and I will make an everlasting covenant with you. Napansin nyo ba yun? Matagal na pong patay si David ng panahon na to. Kaya hindi po lahi-lahi yan. Kasi yung kaharian ni David hanggang sino kasunod ni David? Solomon. Sino next kay Solomon? Rehoboam. Ano naman yan? Hindi ko kabisado eh. So hindi yan sa mga anak-anak lang kasi sinasabi niya makinig kayo sa akin and then I will make an everlasting covenant with you. Nakita niyo yun? So yung covenant niya sa mga mananampalataya. Consistent niya sa tinuturo natin. Kaya mag-iingat kayo sa mga masyadong tinataas yung mga Hudyo. Basahan mo agad ng Galatians 6:1, yung last verse. Tayo yung Israel of God. Okay, sana nakikinig kayo ha. Minsan may expectation na rin ako sa inyo, of course, na ito yung alam nyo na. Pero minsan, nagkakamali din ako. Huwag din kayo mag-assume. Ang learning talagang personal yan eh. Ito, mga bata pa to, pero kung nakikinig yan, mauunahan pa yung iba dito. So, ganun yun ha. Kanino makipag-covenant ang Diyos sa isang bansa? Okay, automatic, lahat kayo, pumirma na yung tatay nyo, kung ano man yung ibig sabihin. Hindi ganun. Individual po yan. Individual. Kaya makinig kayo daw, lumapit. And then, bakit nabanggit si David? Kasi nga, yung binanggit ko kanina, sa kanya pinangako yun. So, parang, again, pag binasa mo yun lang, alam mo, lahat ng anak na David okay na. Kasi may pangako ang Diyos, hindi mawawalang kaharian ni David, therefore, hindi sila matatalo. Ay, natalo sila eh. Ano yan? Either nagsinungaling ang Diyos at nagkamali ang Diyos. Hindi siya nagkamali. Pero yung covenant na to, para sa mga nakikinig sa kanya na ng palataya. Sana nakuha niyo yun. Tuloy ko lang na, behold, I have given him for a witness to the people. So ito na naman, sino kaya itong him na to? Sino yun? Pag dito lang, sino yan? Sino antecedent? Si David, di ba? Pero again, si Jesus ay son of David. Sino yung nag-witness sa mga tao? Hindi Jehovah's False Witness yan ha, false witness. Tayo dapat yan pag soul winner ka. Una si Jesus. And then, yung witness niya, dinala natin, no? Bear witness. Okay? Sabihin, kung ano yung narinig nyo, tinuro sa atin, totoo. Yun din exactly yung naturo natin sa iba. So, kaya a leader and commander to the people. So, behold. So, kung sino yung tinutukoy dito, I believe si Jesus. Ay mga soul winner, pero mainly si Jesus. Ito daw ay leader. Paano nagli-lead? Paano mo pinapasunod yung mga pinapasunod mo? Maganda yung sabi ni kanina Kuya Jun eh. Kaya alam niyo yung comment ko dyan ba, di ba? So kahit kanino, hindi madali yung nagpapasunod, lalo matigas ang ulo pinapasunod. Kaya hindi lang yung hataw yan eh, kasi malaki na yan. Paano? Mag-observe lang kayo dito sa church, paano kayo pinapasunod kayo. Ganun lang yan kasi simple. Paano kayo pinapasunod?
Napalo ko ba kayo? Di ba? Napansin niyo yun? So, ganun din tayo sa Panginoon. Wini-witness sa ibig pinapakita ng Diyos na totoo siya, then inililid ka niya. Ibig sabihin, kung gusto mo ng katotohanan, sunod ka. Parang si Peter, sabi niya, nakalayo na ba kayo? Sabi ni Jesus. No, saan kami pupunta? Diba? By the way, yung mga nag-backslide, sabi nga sila lagi, yung mga kakausap nyo, kung ligtas ka, maghanap ka na ibang baptist dyan. Diba? Kung ayaw mo lang sa mukha ni Pastor Ace, marami pa iba dyan. Pag wala ayaw natin sa baptist, wala kang question mark yun. Either rebelde talaga or hindi ligtas. Yung ligtas na, sobrang rebelde. Tuloy-tuloy yan. Wala pa kayo dito nung tinakil natin yan sa Matthew 16. Yung mga nire-remove sa church. Mabigat yan. Anyway, nabanggit ko lang yan. So yan, magpapalit tayo dapat kay Jesus. So ngayon, hindi lang leader, commander. Pansin niyo yung tatlong to. Dito dapat yung title ko. But anyway, witness, and then leader, and then commander. So patindi ng patindi. Una, witness lang. Sinabi lang niya yun. Pero pag sumusunod ka na talaga, di ba? Salamat nga kayo. Bisa pinapalitan ako, hindi mo kayo maalis. Pero bisa parang bite natin sa mga baguhan. Kasi nga, pakiramdaman natin eh. Alam nila, hindi sila sanay sa ganyan. So, ganun po yung pag ikaw ay nakikinig na witnessan ka na, naintindihan mo na, paunti-unti, yung tingin mo sa leader, hindi na siya basta witness lang. Leader na siya. And then later, commander. Pati hindi na pati. Hindi ka nagtatanong kasi convinced ka na siya yung mas may alam, di ba? Mapapabuti ka pag sumunod ka, ba't ka pa hindi susunod? So, ang ganda yan. So, pwedeng i-relate siya sa mga leader natin, spiritual, and then pwede na kay Jesus. Tuloy natin, sabi dyan, behold, thou shalt call a nation. Ito yung mga talinhaga, natagal tayo dito. Ito daw mga tao, yung mga ini-invite niya. So, applicable to kahit kanina. Hindi pa yung sabi sa Hudyo lang yan. Sino, nakita bang Hudyo? Wala, di ba? Tsaka, mga mananampalataya din, yung ibang unbeliever, of course, ina-attack ng Diyos sa katotohanan. Tayo rin, the more na, katulad niya sa pag-attend lang, di ba? Makikita mo yung ng tao dyan eh. Yung maturity sa pag-attend, di ba? Kasi iba, attend ko lang ng isang araw, Sunday morning lang. Pero pag hanggang sa diadem ngayon, 4 na sila eh. Binalik nila yung hapon nila eh. Sunday morning, Sunday afternoon, may Wednesday, may Friday pa, may online pa. So anong klase yung mga taong attend doon? Wala nang magawa, di ba? Sa kabaliktaran, sa magandang, di ba? Kasi wala ka nang, kasi ina-accept mo, natanggap mo sarili mo na, saan ba ako may hilig? Di ba? Ganun yan po, agawan po yan eh. Kaya sabi dyan, balik tayo dito, sabi dyan, ano sabihin itong, behold, thou shalt call a nation that thou knowest not. Tatawag ka daw sa isang nation na hindi mo alam. O hindi mo kilala, knowest not. Ayun, may papaliwanag. Tapusin natin yung buong verse. Sabi dyan, and nations that knew not thee, hindi ka rin kilala nila, sila naman ay tatakbo sa iyo. Ano yung sabihin nun? Basahin natin nun. Because of, obviously positive to. Kasi sabi dyan, bakit sila tatakbo sa iyo? Kasi ang Panginoong Diyos. Ano yung sabihin nun? And the Holy One of Israel. Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo para sila ay tatakbo sa iyo? For He hath glorified thee. Ano yung glorify? Nasa Joshua na ako ngayon eh. Tapos na pala. So, alam niyo si Moses, ginagalang siya ng mga Israel kasi nga, ginagamit siya ng Diyos eh. Bagong leader. Yan ang mahirap pag bagong leader. Sino ka ba? Kaya sabi doon, I will give you yung honor na meron si Moses para sumunod din sa iyo kasi babastusin ka niya kahit po saan yan, ganyan yan eh. Subukan niyo kahit yung mga kuya ate. Hindi naman ikaw si nanay eh. Hindi naman ikaw si tatay eh. So, kaya binibigay yun. But anyway, itong mga taong to, bakit sila tatakbo sa Israel? Kasi sila ay glorify. Ibig sabihin ganito, ano may isip mo glorify? Maraming bagay yan eh. Either sila ay
Anong karapatan? Mag-roll, pwede. Ano pa yung mga glorify muna? Nakakati ako na. Tinaas, paano tinaas? How? Ha? Paano masabi ng Diyos na nagtaas sa taong to? Yan ang gandang tanong. Ha? Pinagpala, ano yung mga tipo ng pagpapala? Spiritual. Like, ano pa? Madami. Ano? Sino yung hinihinga mo ng tulong? Sino yung pinapakinggan mo? Nagtatanong ka doon. Bakit? Kasi? Wise. Blessing yan. Ano pa? Mababaw lang na. Pinagpala, di ba? Magtatanong ka bakit siya pinagpala, ako hindi, or hindi masyado, yung iba hindi. Naintindihan ba? So, itong klase ng tao daw na to, tayo sana yon. Yung ini-invite ka rin, may wise tayo, pagpapalain tayo ng Diyos, yung mga tao ngayon, tatakbo sa'yo. Eh, bigyan mo na akong payo. Di ba? Ganun yan eh. Kahit po sa ngayon, yung yung mga nagpapasikat, at may dahilan din minsan kasi makikita ng tao ito, kasi pinagpala to, matalino talaga ito, sinasabi niya, tama. Ba't ka makikinig sa syoma-syoma, di ba? So, as a whole to, yung mga lingkod ng Diyos, kasi tumatalino, pupuntahan sila ng ano. Pero nakalimutan ko pala yung ano, no? Eh, bakit naman daw tayo yung tatawag sa nation na hindi natin kilala? Eh, sino yung nation na hindi natin kilalang yun? Ayun, tinutukoy sa Hebrews 11, a city, di ba? Na hindi daw kilala. Sabi nung kay Abraham, pupunta ka city na hindi mo alam. Ano sabi sa Hebrews 11? For they seek a city, a heavenly city, di ba? So, langit po yun. Nation din yun eh. So, tama ba't di ko alam eh? Alam ko yun eh. Ibig sabihin lang to, may mga minsan di mo pa alam sa ngayon. Amen? Parang ngayon, mag-aaral kayo mga bata, history, sinong malakas na nation, ganyan. Doon mo palang nalalaman. Dati, hindi mo kilala. Ngayon, uy, kampi na ako sa ganyan, kampi na ako sa ganyan. Ganun po ngayon sa world stage. Kaya nag-aagawan ng impluensya po yung mga bansa na yan. Yung mga komunista, and then yung West, ganyan. Nag-aagawan yan. So tayo, hindi tayo pag-agawan doon, pero inawi, oo. Diba? Kaya nga, again, pastor, siraan mo na iba eh. Hindi lang para sa akin yun eh. Hindi, para sa inyo, para maniwala kami sa inyo eh. Ganun pa rin. Kung may sinabi ko, mali si Manalo, si Soriano. Yes, in a way, inaagaw ko. Pero hindi lang sa akin. Kahit sinong preacher dito na tama din, hindi ko inaagaw, di ba? Gusto ko lang mapabuti ka. At ayaw kong maloko ka. Masama ba yun? So, yun dito. Kaya, darating daw yung time, yung nasa unan dito, nakikinig ka sa Diyos, di ba? Tapos may covenant pa sa'yo, yan, ligtas ka. Pansinin nyo po yung mga preacher na hindi ligtas, malamya yan eh. Parang hindi sila sigurado sa pinagsasabi nila. Ramdam nyo po yan. Peter Touch, naalala ko na naman, ganun yun eh. Palibasa, ano eh. Ewan kung ba hindi masyado siya binanata ng mga ano. Ako lang. O hindi ko lang narinig. Tuloy ko na lang ha. Kaya sabi dito, sana kayo yun ha, yung in-invite ng Diyos na maglumago pa, makinig. And then, hayaan nyo na magkaroon kayo ng covenant sa Diyos. Ibig sabihin, kahit ligtas na kayo, ano ba yung mga covenant niyan? Ano yung mga alam nyong pag-covenant? Agreement yan. For example, ito kasi yung mga balita ngayon, yung Ukraine, ganyan eh. Ang US, yung ibang pangako niya, binabali nila kasi may dahilan din naman. So tayo, partner tayo sa... Naalala ko si Daddy, Ukraine yun. Kunwari, si Daddy, paano yung mayaman ko na yung business ng ano, nagbebenta ng manok, kambing. Anong kailangan niya? Bukod sa mayroon na siyang manok, kambing. Paano siya yaman? Trade, hindi lang basta trade, partnership. Imagine nyo, kunwari ako lang, mayroon akong restaurant. Hindi ako bibili sa iba, sa'yo lang. Ano mangyayari doon sa business niya? Tuloy-tuloy yun. Ako din, makakatipid din ako. Sabi, bigay mo nun sa akin ng mababa. Yan, di ba? Naintindihan ba? Tinutulungan ko na yung business. Amen.
Ganun yan, magkaibigan kayo. Gusto nyong tumalino kayo pareho, yan. Binibigyan ko ng tip. Paano kayo tatalino? Madaling mag-review. Mag-ano kayo, mag-covenant kayo, oy. Ganito gagawin, mag-review ako, mag-review ka din, magtanungan tayo. Huwag tayo maglaro. Ang bilis ng ano nyo, ang bilis yan, kaya sabi ko sa inyo. I-challenge yung bawat isa. Ano, hindi mo nabasa yun, ganito yun. Talaga ko. Ang bilis niyan. Ganito ginagawa namin ni Brad dati. Kaya ang bilis ng learning. Nasa na kayo sa covenant. So yan, so pag sa Diyos ka na ipag-covenant, napakaganda nun. At yung iba nga, kaya walang covenant, si Pastor lagi sinasabi, natutunan niya sa iba, sabi niya, ikaw ba, you mean business with God? Familiar ba kayo sa ganung term? You mean business. Hindi lang, ano yan, hindi yun masama. Ibig sabihin ng business kasi, si Jesus, sabi niya sa temple, I must be about my Father's business. Okay, hindi yun na pera-pera lang. Ibig sabihin ng business, busy, doon ka busy. Yun ang ginagawa mo. So, ganun tayo dapat sa pananampalataya, hindi yung parang wala lang. Ayaw kitang ka-partner pag ganyan ka. Ngayon, bata ka pa, okay lang. Attend ka lang dito. Yun sabi ko sa inyo. Kahit matanda ka na, palago ka pa rin. Sana, gawin mo yung part mo. Okay, balik tayo dito. Kaya ngayon, itong nation na to, hindi mo kilala dati, pero tatawag ka sa kanya kasi naalaman mo ito pala yung kailangan kong ka-partner. Amen? Sa church pala, ang bilis ng paglago pag nasa church ka. Kasi mga share natin, wala sa church. Pero, at least ligtas na ako. Magbabasa ako sa bahay, manonood ako online. Pero gaano ka kabilis lalago nung ganun ka lang. Okay, so tatawag tayo sa nation and then, pag natuto na tayo naman ang follow ng iba. At ang dahilan nga nung kasi pinagpala tayo ng Diyos. So, i-picture nyo yung sarili nyo yan. Ako po, nung bata ako ito, isa sa mga hindi ko ma-imagine to, yung ganito. Ako yung pastor, ganyan. Never ko in-imagine yan. Pero nga, dahil pag natututo ka na, si pastor, syempre, ganun na style niya. Dati, ganyan lang din ako. Dati, ganyan. Ginagawa ko sa inyo, basically. So, mga ngarap ka rin, posible nga kaya, na kahit ako'y ganito, posible nga eh. Yun yung gawin mo. Makinig ka. Aralin mo. Sa Diyos ka, makipag-covenant. Kasi po yung Lord, pagpalain mo kapag mababaw ka pa, puro hingi ka lang eh. Pero pag maano ka na, malago ka na, alam mo naman ang Diyos, hindi ka naman basta bibigyan lang na parang dahil kinulit mo siya. Hindi sa yun ha. Pero paano yung talagang tuloy-tuloy? Makipag-covenant, Lord, gagawin ko yung gusto mo, pagpalain mo ako. Agreement yun. Eh kung alam niyan, totoo ka, ginagawa mo na nga, makakaasa ka ba ng blessing? O sigurado nga actually yun eh. Kaya sana ganun tayo naintindihan natin, tuloy natin sabi dyan. Kaya ngayon, ito madalas kino-quote din. Sabi dyan, seek. Parang yung linggo natin, naalala niyo sa Israelite, so, inatakot sila. Ay, naku, di natin kaya yan. Uwi na tayo. Eh, nagalit ang Diyos. Sige, umuwi na kayo. Papaikot-ikot ka dyan hanggang mamatay ka. Ay, hindi na. Sige na, susunod na kami. Wala na. Alam nyo, may mga ganong pagkakataon marami sa buhay natin. Na binibigyan ka ng pagkakataon, hindi ka sumunod, kala mo may next time lagi. Minsan meron, pero minsan wala na. Kaya sabi niya dito, seek the Lord while He may be found. Meron palang panahon na kahit gusto mo nang sumunod, tumawag, ba't parang walang Diyos? Imagine nyo, kunwari lang, yung bata dito, kunwari si DM. Hindi kinakausap niya sa salita ng Diyos. DM, magtapat ka sa akin. Magtapat ka sa akin, mag-aral ka, magtapat ka sa akin. Sabi niya, saka na. Hanggang tumanda na si DM. Tanda na siya. Parang masarap mag-pastor. Parang masarap. Nakita ko yung blessing. Ngayon ko naintindihan. Kaya yun pala sinasabi sa akin, kahit bata pa ako, magkabisado, maglingkod. Ngayon, pastor, gusto ko mag-pastor. Wala na. Kunwari, nasira yung ano mo sa bisyo. Kunwari, madalas kwento eh. Paano ka magba? Nangyari po yun, kaya kinakwento madalas si pastor yun. Kasi mayroon ganun sa kanila. Ewan ko sa marayan. Ganun daw sabi, pastor, maglilingkod na po sa Diyos. Maganda naman yung kaso. Sayang na sayang.
Yung sinayang mong taon, pati katawan mo, sinira mo pa. So, ganun po tayo kasabi dito, hanggat tatagpuan pa natin ang Diyos, hindi na mawawala ang Diyos, pero may mga pagkakataon pwede mo nang may wala, masayang. Kaya sabi niya, call ye upon Him while He is near. Yes, marinig ka nga ng Diyos, pero minsan, ang layo, parang ang layo niya na. Pansinin niya yan, mga nag-backslide. Ang hirap akayin yan. Ako dati, nakikinig lang din ako dyan. Laging kinakwento ni Pastor. Pwede naman yun eh. Kala mo lang yun. Naipon niyang kahiyang, ano man yan. Naipon niyang galit, naipon niyang, nako. Magdadahilan na yan, sinungaling na yan. Minsan, masama pa si Pastor eh. Niwala kayo, nung na-realize ko, ang bihira ako. Ang hirap. Parang Diyos, di ba? Ang Diyos gusto tayong pagpalain eh. Eh, ba't yung marami? Hindi. Okay, tuloy ko lang ha. Kaya sabi dito, ang equivalent ng pag-seek, let the wicked, sino yung wicked dito? Yung mga anak ba ng Diyos o yung hindi anak ng Diyos? Nabanggit ko na kanina, applicable to kahit kanino. Kung ikaw hindi pa anak ng Diyos, siyempre, iwanan mo yan. Kung anak ka ng Diyos, iwanan mo rin kung anong may wickedness ka pa. Bakit? Kasi pagkapala nga minsan yung ating pag-usapan dito eh, mamaya. And the unrighteous man is thoughts. Hindi na sinabi ko anong klaseng thoughts, obvious na yun. Okay? Yung mga negative thoughts ang dapat mong iwasan. Nakikinig pa ba? Pwede ko pang elaborate to eh. Sige, elaborate na. Ano yung mga utak, yung isip na dapat mong iwanan na? Alam nyo, may mga pag nasanay kasi tayo, ay, hindi tayo naturuan, ayaw mo paturo. Ano yung mga example dito na yung mga isip na masama? Hindi lang yung mga obvious na sobrang masama. Ano pa yung masamang selfish? Basically lahat eh. Pero naisip ko ngayon yung mga talagang papahintuin ka. Kunwari, soul winning. Kunwari, naka-100 na ako eh. Ayoko na forever na akong ganito. Kaya relax na ako. Dapat mo iwasan yun. Iwanan mo yun. Anong klaseng logic yun? Kung makaka-1,000 ka pa, hindi mo itutuloy. Ano pa, yung mga madalas pinagtatampuan sa church. Nagtatampo ka dahil ang isip mo, iniisip mo, kung anong kalokohan, natisod ka kung saan, yan. Or yung, basta may minsan nag-iingat din ako, minsan pag sa inyo eh. Ay, nakuha ko rin sa iba. Hindi naman tayo nag-aangas dito, pero minsan pag inaasal kayo minsan, may pa rin yun, may purpose pa rin yun eh. Kung medyo inasal ka, tatampo ka na ba? Hindi dapat. Or yung pwede mo, ang daming pwedeng example dito eh. Basta yung mali, basically. Yung maglalayo sa'yo sa Diyos. Bakit wala ka na sa church? Kasi itong kapatid na yan ay something na tampo mo sa kanya. May nagsabi sa akin yan, gano'n. Ayun, sa church, mga tao dyan, ganyan. Ikaw, ano sa palagay mo? Gano'n. So, yung inayotisod ka sa kanila, sa palagay nyo, ikaw, hindi sila itisod sa'yo. Ganun po yan. Pag naaalala nyo yung mga wala na dito, ano naisip nyo? Masaya kaya doon. Naisip nyo rin yun eh. Pwede pala yun. Ligtas pa rin pala. Kailan ba natin sinabing hindi? Pero marami kang mamimiss. At yung iba doon, di mo alam. Amen. Na napakagad na pala. Ay, nawala pa yung opportunity sa akin. Hindi mo inalam eh. Kaya iwasan mo yan. So yung mga wickedness, forsake. Yung unrighteous thoughts, forsake. And let Him return unto the Lord. So yung pala, pag ikaw ay hindi makabalik sa Diyos, minsan may iniisip ka eh. Madalas po yan. So siguro yung basa inyo, medyo kailangan yung magtagal pa sa church. Kaya lagi sinasabi sa inyo, di ba, hindi yan mag-church ka na 1 taon, okay na ako. Minsan, doon mo maranasan yung pag nagtagal-tagal ka, yung sinasabi ni Pastor, solid pala. Totoo yun. Hindi yung something na kinathang isip ko lang. Imagine mo lang, Pastor eh. Magtagal ka dito na 10 taon. Hanggang 7 years na tayo. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yung mga yan. Amen. Mga tao na hindi mo inaasahan na mawawala pa, mag-iisip pa ng ganun. Nangyayari yan. Kaya dapat tayo, pag alam mo ng maliit, kaya nga aral tayo ng aral dito eh. Point by point yan. Lahat ng pwede mong matunan. Pag alam mo ng mali yun, forsake mo na yun. Yabangan. Ano yung madalas na
naglilinger. Yung sama ng loob, magtatanim ng sama ng loob. Yung pagalingan, nako, madalas yan. Ano ba? Yung medyo nabanggit kanina, ties daw, di ba? Tama po yun, alam nyo. Yan, dyan nagkakatisyon. Kasi alam ko yan kasi pumasok din sa utak ko yan, lalo mo hindi. Lalo sa panahon natin yan, pag ano ka sa forum, di ba? So, papasok sa utak mo yan, hindi nga lang sarili mo, ma-influensya ka rin ng iba. Yan, pagdating sa pera, ganyan po yan. Minsan may iniisip tayo na ganun. Si Pastor, gapayaman lang, parang ganun. Sabi nga sa inyo, nung unang araw ko sa diet, unang araw alala mo yun, mga September, October, birthday ni Pastor, November. Kaya ang kalakaran sa diet, nangongolekta na yun. Malapit na birthday ni Pastor, ha? Tisod na tisod ako nun. Pero tahimik lang ako. Kaya ganun din kayo kung sakaling tayo. Kung sakaling may kinatitisirutan kayo, tanong nyo lang sa Diyos. Isang bagay na to, ikakatisod ka ba to? O baka di naman. By the way, walang perfect na church, walang perfect na pastor. So, kung may utak kayo ng gano'n, sige, patas-patas lang, tanong mo sa Diyos. At lalo ako, kilala nyo ako, may mga ano tayo sa, di ba, sa Mother Church. So, si Pastor din naman sa Mother Church. Ganun talaga yan eh. Ang purpose nyo, tinuturo ko sa inyo ngayon, yung the best na kaya nyong gawin. The future nyo. Kunin nyo sa akin yung tama, sa palagay nyo, nakikita nyo. Kung di naniniwala, di wag. Ganun lang yung tayo kasimple. Kasi pananagutan nyo yung sarili nyo sa Diyos. Ako, ganun din ako. Pananagutan ko rin kayo. Pero, bandang uli, individual accountability tayo. Accountability. Okay, so, let him return to the Lord and He will have mercy upon him. Yung pala, ganda nun, di ba? Kung sakaling talaga nagkamali ka, salamat yung iba dito, medyo matagal na, di ba? Lahat naman kayo eh. Lalo yung mga nabanatan ko minsan, nandito pa rin kayo. Amen? Kasi alam nyo, ganun pala yun. Lahat naman tayo nagkakamali. Pag nagbalik ka naman, kaawaan ka naman ng Diyos, hindi ka naman, alam mo yun, dati ganyan ka eh. Hindi ka naman gaganon eh. Diba? Hindi talaga dapat. Kasi lahat tayo nagkamali, pinatawad lang. Amen? Lalong ako, di ka? Pero pag yung time na andun ka sa ganung kalagayan, naiasahan mo yun. Dahil trabaho ko yun. So yeah, so bumalik sa Panginoon, maaawa sa atin. And to our God, He will abundantly pardon. Napakaganda. By the way, nung kinalaman sa pinaka-topic natin, mamaya na lang, no? So, bakit daw? Kasi for my thoughts are not your thoughts. Yung sinasabi dito na iwanan mo yung ibang thoughts mo. Minsan, ang iniisip ng iba, ba't ayaw nang bumalik sa church? Naku, yayarin ako dyan. Hindi nila makakalimutan yun. Kala mo lang yun. Kala mo lang yun eh. Ano sa palagay mo yung mga natira dyan? Ang talaga napakagagaling. Ganun ba? Palagay mo lang yun. Kaya sabi niya, huwag mong isipin na pareho lang tayo ng isip. Hindi mo alam yung aking thoughts, yung mga konsiderasyon ng Diyos, mas malayo pa sa'yo. Amen. Minsan. Yung ba siyempre, pag natutunan mo na rin, alam mo na, pero lalo yung mga, sa ganitong context, yung pagbalik sa Panginoon, wag mong iisipin na yung negative na para bang sa kumpanya, minsan ganyan yan eh. Kaya natawa ko, meron kami sa amin, talaga nag-resign kasi sabi niya, hindi naman siya tinanggal. Pero nabura niya yung database. Nag-uusapan, ako wala na akong future dito. In a way, totoo yun, pero in a way, hindi rin. Pero lalo sa church, ngayon, meron tayo ditong, nirekomenda ko sa labas na lang. Sa ibang church, salamat, gusto daw niya dito eh. Anong gusto ko rin yung kaso, medyo, baka gusto mo sa iba na lang. Kaya chinalis yung gano'n. Gano'n tayo. So, meron tayo laging second, third, di lagi, pero madalas yan. May mga exemption. So, huwag mong isipin na yung utak mo pareho na sa Diyos, and neither my ways, your ways, said the Lord. For as the heavens, ito na. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Again, sa ano to yung context natin na lalo yung pagbalik, yung in-invitahan tayo. Yung pa rin ang context nito hanggang matapos. Okay, wag mong isipin na hindi ka na makakabalik sa Diyos. Pwede pa. Lalo na pag pinag-usapan salita ng Diyos. Ito na pasok yung ating topic. Kaya sabi dyan, kagaya kasi
ng ulan nga at ng snow, yan ay hindi babalik. Anong gagawin ng tubig? Bababayan, siyempre pinakaano niya sa earth at karamihan ng field, mga halaman. So minsan pag pupunta kami sa Alala, parang nasayang naman natin yung mga damo dito. Pwede ba tayong gawin dito? Gisip din kayo na gano'n kasi sabi nila pwede daw gawin coal yun sinusunog. Ano na lang, kasi parang nasasayang sayang naman Tapos susunugin lang. Kasi nga tayo yung pinaka gusto nila. Kasi ngayon may mga tao, ibang tao, yung tingin sa ibang tao, parang sayang lang Alam nyo ba yun? Ang dami yung anak nito. Ganyan yung tingin, kaya yung gustong patayin yung ibang tao Maniwala kayo doon. Pero yun sa Diyos, okay yan. Dumami. So yun, katulad daw ng rain at ng snow, ganun din ang kanyang salita. Salita niya, pag binitawan niya, saan mapupunta yung salita ng Diyos? Nasa yung salita ng Diyos ngayon? Bukod sa Bible ito, kailangan basahin and then mapupunta sa puso mo. And then, ipapasa mo sa iba. At again, alam niyo sa atin dito, ba't aral tayo ng aral? Kasi nga yung mga bagay, maraming bagay, hindi pwede i-preach lang isa, dalawang, kuha na agad. Alam ko yun, kaya tinatsaga ko rin yan. Kasi alam ko Ako din, dumaan sa ganyan O ganun din kayo ngayon. Huwag kayong magsasawa. Basta alam ko na sabihin mo, hindi pa rin. Ako, nakikinig pa ako sa iba Lalo si Pastor kasi alam niyo, kilala ako nun Kaya inaabangan ko yun. Hindi, kahit ngayon, hindi pa ako, doon minsan na ko rin na para paulit-ulit na lang. Pero, depende nga kasi sa church, hindi mo pwedeng isipin, ikaw lang Ako dapat matuto dito, kaya Pastor, yung mga mababaw, yung mga wala, hindi pwedeng ganun. Isipin mo rin yung iba. Pero actually, matuto ka pa rin. So yan, kung ano man yung, ano ba yung gusto mo accomplish ng Diyos? Obviously, hindi natin alam lahat, pero alam na natin yung basic dyan. Maligtas yung tao, magpalain, tumalino. Yung talino na yung gagamitin sa magpapala din, sa magpapala ng iba. Pinapasa-pasa po yan. At pag inaral mo yan, pag medyo nakaano na kayo, college, ganyan, kahit nagtatrabaho na kayo, may mga pansin kayo sa mundo. Bakit yung ibang lugar, hindi pinagpala masyado, yung iba pinagpala ng gusto? Lalalim yung pangunawa niya masyado. Naisip ko sa government, yung politics, yung basically yung mga tao, bakit sila ganun at hindi sila ganito? Bakit kaya? Ba't yung China ngayon parang bastos daw yung mga tao doon? Anong tinuturo sa kanila doon? Kaya magaling din gumawa ng anong ginagawa nila. Okay ba sa inyo yung taong gano'n na magaling mag-compute pero bastos naman? Depende, di ba? Maganda, kompleto yung paglago. So kaya ba't tatanong ka, ba't may ganung mga bansa? Iba yung naturo sa kanila. Ganun kasimple yun. Tapos meron sa Japan daw, meron daw, nabanggit ko na sa inyo last time to May panahon na talagang sinarado nila yung sarili nila, lalo sa gospel. At hindi lang yun, dahil nga may kalokohan silang ginawa, pati yung mga missionary ayaw pumunta doon. Bahala kayo dyan. So yung mga ganyang kabaligtaran ng pagpapala, minsan, parang sumpa Pwede rin, kasi ikaw yung umayaw Sa edad namin ngayon, minsan pag na-evaluate ko yung mga klase ng tao, ba't itong taong to walang kaibigan masyado? Ito naman, konti lang, pero quality yung kaibigan. Ito, sobrang dami naman. Kaso, peke pala. Nababasa mo yan Lahat pala yun, sa palagay nyo, sinong gumawa? Siya din. Ganun po yan, aanin mo yung tinanim mo. At iba lang, gusto lagi ng happenings, masaya. Pag tinignan mo yung kala mo masaya, pero empty. Again, kung kaya mong ibasahin yun, hindi mo makikita yung hindi ka rin magbasa. Ngayon, balik tayo dito. Kaya yan, yung merong gustong i-accomplish ang Diyos sa mundo. Sa'yo muna. Maging selfish ka muna. Ibig sabihin, ano kaya gustong gawin ng Diyos sa akin? Nung salita niya. Gusto mo lang antokin ka dyan. Pigilan mo yung antok mo. Hindi, may gustong gawin ng Diyos sa'yo.
minsan kailangan mo yan, tiyagain mo din. Kaya lagi sinasabi siya, ito basahin nyo. Basahin nyo lang. Kung anong level ng pangunawa nyo sa ngayon, okay lang yun. Mapapamiliarize at mapapamiliarize kayo dyan. Siguro sinasabi ko sa inyo, hanggang makakabisado nyo na. Halos. Hindi mo kabisado, pero familiar kayo sa mga terms. Kasi paulit-ulit. Ano yung sinabi? Gird yourself like a man. Ano yung sabihin nun? Ayun. Sabihin, itali mo yung ganyan. Pero may ibang ibig sabihin yun. Anyway, tapusin na natin. Sabi niya, for ye shall go out with joy. Ito na yung ating title, 10 and 11. Kinumpara yung ulan, yung snow, sa salita ng Diyos, na magpapatubo yun. Kaya suportahan mo lang yung gawain ng Diyos. Yung preaching, yung gawain ng Diyos basically. Ano mangyayari pag nangyari yun? Ano yung ma-accomplish ng salita ng Diyos sa'yo? Ito na. For ye shall go out with joy and be led forth with peace. May mga tao pong walang kapayapaan kahit magsarili lang niya, parang lagi may kagalit. Maniwala kayo, may mga ganun. Ito lang, pag nag-soul winning tayo, ang ganda-ganda ng approach mo eh. Wala ka naman judgment agad eh, bakit? Diba, gusto ko na agad kagatin or something. Sigawan ka pa. So, walang kapayapaan. Pero itong mga klase ng tao daw na, balik natin yung kanina, natawag ng Diyos, yung binibili niya ay talagang totoong pagkain. Obviously, ano yun? Bread of life din yun. Salita ng Diyos, as Jesus. May solid yung kinakain mo, hinahanap mo ang Diyos, may covenant ka sa Diyos, iniwanan mo yung kasalanan. Okay? Hanggang hindi perfect ha. Ibig sabihin, talagang alam mo naman eh, isa-isa. Inaayawan mo yung alam mo ng mga kasama sa'yo. Ano mangyari sa'yo? Pagpapalain ka. Pero pansinin nyo, yun ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng pilitan, hindi pwedeng psychology lang. Dumi sa parang gumagana yun. Ang sinasabi dito, literal na salita ng Diyos. Yun ang magpapabago sa'yo, magbe-bless sa'yo. Magkakaroon ka kapayapaan, dito tayo sa 12. At kasiyahan, masaya. Kaya pansin yung mga taong parang, hindi mo may pinta yung mukha. Minsan magkakaiba rin tayo. Magkaiba tayo sa totoo lang. Matutunan nyo rin yan. Hindi tayo pare-pareho. But anyway, in general, ang taong ligtas na, naglilingkod pa sa Diyos, patuloy pa ng paglago, masaya po yan. Amen. Hindi mo kayang basta asarin lang yan. Tapos, yun nga, ililid ka ng kapayapaan, sa kapayapaan, may kapayapaan. And then, mountains of the hills shall break forth before you into singing. Okay, medyo personification ha. Yung bundok daw, kakanta. At yung mga puno, papalakpakan ka. Ay, sabihin, talagang pinagpala ka na. Pinakakita ka, pinalakpakan ka ng puno. Tindi nun. Kaya by the way, hindi rin tayo bawal ang claps dito, di ba? Pero ako, pansinin nyo, pag may kumanta dyan, amen lang. Hindi tayo okay. Pero hindi rin bawal. Okay? Ano yung kay Pastor Jun, di ba? Natawa rin ako doon. Pero, hindi bawal yun. Pero aasarin kita. Nasabi ko na sa inyo, di ba? So, pero hindi bawal. Instead of the thorn, ano yung instead? Sa halip, thorn ay tinik, and shall come up the fir tree. Okay? And instead of the briar, shall come up with the myrtle tree. Ngayon, kailangan natin maintindihan ano yung thorn, ano yung fir, ano yung briar and myrtle. Halos magkaparallel po yun. Yung thorn and briar, madalas yan sinasabi sa Bible, ito po yung mga walang kwentang halaman, di pa pakinabangan. Okay? Doon may ibang pakinabang naman yan, pero para sa tao especially, halos wala. Madalas siya sa Bible, yan ay nilalarawan. Naalala sa Isaiah pa rin yun eh, yung kanyang kanyang vine, di ba, vineyard, naalala niyo yan. So, kaya alam mo na kung ano yung fir tree, kahit di sikat ngayon yan, tsaka yung myrtle tree. Pero tinignan ko rin yan, obviously, yun yung positive. Yung fir tree, tsaka yung myrtle tree daw, more on ano yan. Hindi rin matibay na puno yan, pero parang ornamental plants daw yan. Amen? So, ibig sabihin, hindi siya walang kwenta, hindi siya pangit, magiging magandang puno. Okay? Alam niyo, Psalms 1, di ba? Kinukumpara tayo minsan sa puno. Pag ikaw ay
Sabi doon, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth on the way of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Ayun, so para ka daw ngayong halaman na nakatira, nakatanim sa gilid ng puno, ng river. Ano mangyayari sa mayabong? So ganoon na naman, halaman na naman kasi nakikita ng mga tao kahit ngayon. Gusto mo maging ganun ka o para kang natuto yung ewan? As a person, iba pinupost pa. Nakita niya ba sinong dancer dati ngayon? Parang ewan na. Nagpabakuna dati sikat na sikat. Kalimutan ko na. Ang pangit na ngayon si Justin Bieber. Tsaka yung Pilipino naman. Kilala yung Pilipino. Ang papangit na. Gusto mo yung gano'n kasi mga adik eh. Pag adik ka, gano'n yung parang natutuyo. And it shall be to the Lord for a name. Pag ikaw daw pinagpala, parang isang magandang puno, yun daw ay parang pangalan ng Diyos. Sabihin, di ba nakikilala tayo, matutuwa ang Diyos sa atin, matutuwa ng ibang tao. Yan ang Kristiyano, tingnan mo yan, yan ang Kristiyano. Kasi nakinig sa Diyos, pinagpala, maayos, masaya, may kapayapaan. Ang natataas doon ng Diyos. Yung mga tao kahit matigas ang puso niyan, hindi nila tatanggihan. Yung mga Kristiyanong totoo, hindi yan tipong yun nga, natutuyo. Tapos, hindi maganda yung patotoo. And for an everlasting sign that shall not be cut off. So, alam niyo yung term na cut off, either patayin, mawawala, putulin. At gano'n naman talaga ang Kristiyano, di ba? Anak ng Diyos, ligtas tayo, forever young, forever alive. Yun. So, pero focus natin ulit, salita ng Diyos. Ayun yun. Huwag niyong iisipin na kahit ikaw ay games lang, hindi ka umaaten, okay lang yun. Hindi ka, yung mukhang fresh na fresh, laging masaya, payapaan. Yun yung mga, saturated na salita ng Diyos. Puro Word of God, puro Word of God. Hindi ka mareklamo, hindi ko yung tsura ng taong natutuyo. May problema, mayat na kasi ewan ko. Iba naman, sakit, ganyan. So anyway, wala masabi. So pero, balik natin dito. Ano yung mag-bless sa atin? Sa nag-umpisa yung pagpapala, bumaba, pinagpala lahat. Pinagpala muna isa, tapos yung isa, pagpapalain din yung isa, dahil kaibigan niya to, siniran niya, tapos ito, siniran din niya. So, nanggaling sa Diyos, ano yung topic natin ngayon? Sa Diyos nanggaling, ano yung ginamit niya? Ano yung lumabas sa kanyang bibig? Tubig na kinukumpara sa salita niya. Ito po yung Bible. So ngayon sa panahon natin naman, ito. Tatapusin ko na dito. Yung iba naman kasi ito. Kasi nakawala tayong gana sa salita ng Diyos. Kasi binaboy na itong mga ito eh. Amen? Ayan, usong-usong ngayon. Si Pope, manalangin natin si Pope. Ayun, pinipigilan ko pa yung sarili ko mag-post eh. Yung mga galit eh. Pero, ba't puro na lang balita? Eh sabi ng isang Kristiyano, salamat, malapit na mamatay, kaso palitan lang yan. Yun ang problema dyan eh. Palitan lang ulit yan. Hindi lubos yung kasiyahan natin. Ba't ko nasabi yun? Ayan, salita ng Diyos. No? So, ayan, huwag na magsawa. I'm sure wala naman ditong sawang-sawa na, no? Nakabisado ko na, pastor, itong Ay, tanong ba yan?
Yung iba nga sa inyo, hindi ko na monitor eh. Di ba? Yung leader na lang, kung sino yung leader. Pag hindi kayo leader, wala na. Hindi katulad dati namin, isa-isa kami. Yung pagsawaan niya, iba, nag-skip pa. Ano? Ayun, pahinga muna, pasto. Hindi ko pa nakatulog. Dahil papahinga salita ng Diyos, amen? Anong gusto mo? Maraming pagpapala. Gusto mo ambon-ambon na lang, tapos minsan wala, minsan meron. Yan nga yung magpapa-glorify sa atin yung sabi dito. Saluhin mo na lang saluhin. Ang Diyos di na magkukulang, papaulanin niya. Paano pag wala ka dito? Ako, alam ko sino yung wala sa inyo, tapos minsan kayo iniisip ko eh. Monitor ko po yan, ito yung maganda sa technology. Kaya ito yung preaching ko this kasi ito yung time na ganyan-ganyan. Ako na lang nakakaalam nun. Men, alam nyo ba yun? Tapos magwala kayo bigla. Sayang naman. Ulitin later, ulitin din yan, pero sayang. Ang title natin, The Word of God shall accomplish and prosper. Huwag kayong maiinip, huwag tayong mawala ng alaga. Okay na, nag-solve tayo 7 years, okay na yun. Yung mga ganong pastor eh. Oo. Ginawa ko na yung dati. Ngayon, ano? Ano yun? Hinto? Nagsisisi rin yan. Ba't kaya yung mga tao hindi marunong? Wala, hindi mo pinakitaan ng ano eh. Kita sa'yo parang nakapagod ka eh. Hindi tayo mapagod, ano lang natin, turo. May pahinga naman eh. Ayun pala, bago ko makalimutan, din sa context natin, ano yung bukod sa kaligtasan, yung mga matigas ang ulo. Di ba? Yung mga kailangan bumalik daw. Sa palagay yun ang gagamitin ng Diyos doon sa mga yun. Sa atin, minsan. Salita pa rin ng Diyos. Ganun pa rin. Dati kang backslide, paano ka mababalik sa maganda at maayos sa paglilingkod. Ganun pa rin. Salita pa rin ng Diyos. Wala ka ng gana, salita pa rin ng Diyos. Magbibigay ang gana. Nasaktan ka, salita pa rin ng Diyos ang magpapagaling. Nakarnal ka, salita lalo na. Salita ng Diyos ang babalat sa iyo. Ano pa? Sobrang saya mo naman. Ang salita ng Diyos din na mag-challenge sa iyo na gumawa naman. Yung konting saya mo, ibahagi mo na sa iba. Wala, puro salita ng Diyos yan eh. Kaya never kayo, ako minsan nakakapagod na rin, pero inisip-isip ko, bata ako pa nga eh. Ako pa mapagod. Amen? Kayo, nakikinig pa lang kayo. Maniwala kayo. Kaya inspiration ko talaga, yan, si Pastor kasi wala eh. Inabangan ko rin siya eh. Yung tibay na ito, isip-isip ko lang. Lalo na nung nagkakasakit na siya, doon medyo namulat talaga ako. Nagkakaroon kaya ang kapalit to, parang hindi tayo ganun mga baptist, ito na yun. tayo lang dito, walang darating na tulong dyan, tawag ka. Yung pastor po dito ay nanghihina na. Eh di ba maka-order ng isang pastor dyan? Wala tayong ganun. Kaya tiyagaan tayo. Amen? Okay, sige, yun na yan. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. I pray. Paulit-ulit kami dito, pero hindi kami dapat magsawa, Panginoon. Yun talaga. Yung iba, hindi pa masyado nagigets, Panginoon. Ang importansya ng salita, Panginoon. Dahil minsan, yes, agree kami doon, pero sa gawa namin, minsan kulang. Kulang sa basa, kulang sa aral, kulang sa isip, kulang sa share, kulang sa intensity, Panginoon, yung dating ng salita ng Diyos sa amin. Ay binablanko namin, yung iba naman ay nakakatamaran na. Panginoon, patawarin niyo po kami, Lord, ba't maintindihan namin yung ganun pala yung salita niyo, Lord. Kaya sa mga panahon talaga na panghina, panahon na parang sobra na kami, feeling na, sobra na kami, ginagawa namin, Panginoon, hindi kami magkagano, Panginoon. Lalo na, pag may mga tigas na puso, sa amin man yan, sa church man yan, sa labas, huwag kayong magsawa, Panginoon, dahil makapangirin ng salita, ma-accomplish niya, pinapangako niya, sinisigurado niya yan. Kaya, lagi lang namin ipahayag. Tapat kami, Lord, sa inyo, and then, i-apply, of course, and then, yun nga po, especially yung pagpangaral. Hindi po yan, dami pang kailangan trabahuhin. Ang dami pang mga kasinungalingan sa labas na kinukontra yung katotohanan nyo, lalong marami kaming trabaho. So tulungan nyo po ang bawat isa, yung lingkod.
church na to, Lord, na lalago pa, Lord, ang bawat isa, na mag-reflect yun sa aming church, Panginoon, nagagawa din sa church. Yun lang po, Lord, kaya muluwati. In Jesus' name we pray. Amen.